Nagsimula ang lahat sa isang gabi kung kailan isang lalaki, ang pinakamagaling na mamamaslang sa buong mundo, si John Hagee. Isang assassin mula sa Righteous Heavenly Alliance, ay nag-iisa habang nakikipaglaban sa maraming tao. Ngunit sapat ang kanyang lakas upang mapabagsak silang lahat. Sinabi pa niya sa kanila na sabay-sabay na siyang atakihin dahil abala siya. Sa isip ng mga kalaban, sobra ang kumpiyansa niya, lalo na't kakaunti pa lang ang napatay niya. Kaya sabay-sabay silang sumugod sa kanya, pero siya'y patuloy sa pakikipaglaban at pagpatay, at hindi na niya maalala kung ilan na ang kanyang napatay. Isa-isa niyang pinatay ang mga habol sa kanya, paulit-ulit, at nagtaka ang mga kalaban kung bakit hindi nila kayang labanan ang isang tao lang. Muling sumugod ang grupo ng mga tagahabol at sumigaw. Panahon mo nang mamatay, ngunit sa isip ni Hagee, hindi siya pwedeng mamatay, dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kalayaan matapos ang 30 taon. Kaya ang mga kalaban ang dapat mamatay. Papatayin niya silang lahat kung yun ang kinakailangan upang makamit niya ang kanyang kalayaan. Isa-isa niyang pinuksa ang mga ito. Habang inaatake siya ng mga espada, tinipon niya ang kanilang mga sandata, tumuntong sa mga ito, at lumundag ng mataas, pinatalsik silang lahat gamit ang kanyang sword aura. Laking gulat nila sa kanyang kapangyarihan, at inisip na kaya pala siya tinatawag na isa sa 10 pinakamalakas na martial master sa mundo. Napatay na niya silang lahat, ngunit sa puntong iyon ay napagod na siya. Akala niya ay wala nang susunod pang habol sa kanya. Pero makalipas ang kaunting sandali, lumitaw pa ang mas marami pa, at bigla silang sumugod dahil akala nila ay naabot na ni Hagee ang kanyang limitasyon. Nabigla siya sa dami ng bagong kalaban, hindi siya makapaniwala na may ganito pa karami. Lumaban siya hanggang sa mapudpad ang kanyang espada. Habang humihingal, naitanong niya sa sarili kung bakit ganoon na lamang kamtangi ng mga tao sa ideya na siya'y magiging malaya. Binalaan niya silang huwag hamarang sa kanyang daraanan, kung hindi ay papatayin niya silang lahat, at muling hinugot ang kanyang espada upang umatake. Isa sa mga kalaban ang sumigaw, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na assassin sa mundo, kahit tawagin kang Assassin King, isa ka lang. Asong panghabol ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. Isa kang walang kaluluwang halimaw, isang mamamatay tao. Pero ngayon, malaya ka na, masaya ka na, paisumpa ka ng kabilang buhay magpakailanman dahil sa dami ng napatay mo. Sugatan at dumudugo si Hagee, pero gusto pa rin niyang mabuhay, dahil sa wakas ay naging malaya siya matapos patayin ang mga tagahabol na dumadakip sa kanya noon. Buong buhay niya ay inali niya bilang aso ng Righteous Heavenly Alliance, ngunit ngayon, malaya na siya. Tumakbo siya patungo sa isang lihim na lugar upang inumin ang isang elixir at gamitin ang mga halamang gamot upang gamutin ang kanyang mga sugat at makabawi ng lakas. Ngunit makalipas ang ilang oras, nadulas siya at bumagsak sa lupa. Sa gutom, pakiramdam niya ay mababaliw na siya. Naalala niyang puro jerky lang ang kanyang kinain sa loob ng 7 araw. Malapit na siyang mawala ng malay nang bigla niyang napansin ang isang taong tumatalon papunta sa kanya. Buti na lang at mabilis ang kanyang reaksyon at naiwasan niya ito. Nabigla siya sa stealth technique ng kalaban, masyado itong mahusay, at kahit siya na pinakamahusay na assassin ay hindi ito namalayan. Napakalakas ng martial powers nito, kaya nitong putulin ang kagubatan gamit lang ang sword aura. Hindi niya akalain siya yun, ang pinakamalakas na assassin sa Southern Central Plains, ang kilabot na tinatawag na Death Lord. Hindi niya inaasahang naruroon ito. Tinanong siya ni Death Lord kung papansinin ba siya ni Miriam kung papatayin niya ang isang lalaking pagod na sa pakikipaglaban sa daan-daang martial masters. Sabay bantang puputol-putulin siya kahit pagod na ito. Nagtagisan sila ng lakas, at nasaksak ni Hagee ang katawan nito ng kanyang espada. Matapos siyang talunin, tinawag ni Hagee ang taong matagal nang nakatago sa mga damuhan na lumabas. Laking gulat niya nang makita ang Secret Demon Queen. Sinabi nito na isang karangalan ang maalala siya ni Hagee matapos ang 6 na taon. Samantala, sa kabilang panig, ang unang pinuno ng Righteous Heavenly Alliance na si Young Ilryan ay dumating sa lugar at nagulat sa kanyang nasaksihan, patay ang lahat ng kanilang tauhan. Ang mga bangkay sa lugar ay pawang martial masters ng Steel Blood Fortress. Hindi niya inakala na makakalusot si Hagee sa inescapable net formation na kanilang inilatag at mapapatay ang ganoon karaming tao. Sumigaw siya.
Tunay ngang si Shin Hegi ay karapat-dapat tawaging Assassin King. Naramdaman niya ang enerhiya ng Demon Queen at iniutos sa kanyang mga tauhan na sundan ang enerhiyang iyon ng kamatayan. Dahil naroon makikita si Hegi. Samantala, nagkaharap si Hegi at ang Demon Queen, at isiniwalat na ginagamit niya ang rejuvenation technique upang mapanatili ang kanyang hitsura. Sa totoo lang, siya ay higit 60 taong gulang na, ngunit siya ay isang malupit na mamamatay tao na hindi makatulog nang hindi pumapatay ng kahit isang tao kada gabi. Nagtataka si Hagen kung bakit isang baliw at mamamatay tao ang ipinadala upang hulihin siya. Nang bunutin niya ang kanyang espada, tila nadismaya ang babae at sinabing mayroon silang, espesyal na ugnayan, at idinagdag pa na hindi siya tatagal sa harap niya. Sinabi pa ng babae na irerekomenda niya ang isang mas madaling paraan upang matapos na lang ito. Sinabi ni Hagen na subukan siyang saktan at tingnan kung ilang beses siya matitibay, at kung bakit siya matatakot sa isang lola na 60 taong gulang na. Dahil dito, nagalit ang babae at sinabing bubunutin niya ang kanyang gulugod kapag tinawag pa siyang lola ulit. Pero muling pinalala ni Hagen ang galit nito nang sabihin niyang naging mas sensitibo ito sa edad at panahon, at tinawag pa rin siyang lola. Sa halip na magalit, natuwa pa ang babae dahil nalaman niyang makakakuha siya ng mas malinis at mas purong enerhiya mula sa pagpatay kay Hagen. Inamin niyang ang Steel Blood Fortress ang nag-utos sa kanya na hulihin si Hagen ng buhay, at tinanong siya kung paano niya napatay ang napakaraming mga maestro noon. Ngayon naiintindihan na ni Hagen kung bakit ito nagpapalipas ng oras at nagsasalita ng kung ano-anong kalokohan gayong kilala itong mas gustong magpapatak ng dugo kaysa sa makipag-usap. Bukod pa roon, nais din ng babae na malaman ang nakatagong lakas sa likod ng 9 sects at ang lihim na impormasyon tungkol sa Righteous Heavenly Alliance. Napahanga siya sa tibay ng kalooban ni Hagen kaya't agad niya itong inamin. Sinabi niyang hindi na niya kailangan ang mga sekreto ng Righteous Heavenly Alliance, ang gusto niya lang ay malaman ang lihim na martial technique ng 9 sects. Sinabi pa niya na kung ibubunyag ni Hagen ang teknikong iyon, papayagan niya itong mabuhay. Ngunit sinabi ni Hagen na hindi ito patas na kasunduan, lalo pat malapit na siyang mamatay. Ibinunyag ng babae na unti-unti siyang namamatay dahil sa isang blood parasite. Ang blood parasite ay ang katapusan ng lahat ng nagtaksil sa Righteous Heavenly Alliance, isang uri ng hatol ng pagkakanulo. Ipinangako ng babae na tatanggalin niya ang blood parasite at ililigtas si Hagen kung tuturuan siya ng teknik. Ngunit sinabi ni Hagen na nagsisinungaling lang ito dahil alam na niya ang tunay na kasuklam-suklam na pagkatao ng babae. Umalma ang babae at galit na tinanong kung paano siya naglalakas loob na litin siya sa kabila ng pagiging malapit na sa kamatayan. Humanda na siyang umatake at sinabi na hindi pa siya kailanman nagpaubaya sa sinumang humamak sa kanya. Hinugot ni Hagen ang kanyang espada at sumugod sa kanya. Bigla ring ipinakita ng babae ang kanyang tunay na anyo bilang Demon Queen at umatake rin. Nagsalpukan ang kanilang kapangyarihan at nagdulot ng matinding pagkawasak sa paligid. Habang sila'y patuloy na naglalaban, napansin ni Hagen na dumating na ang First Elder, at nagtataka siya kung kailan ito dumating. Sinamantala ng Demon Queen ang sitwasyon at sinaksak ang kanyang kamay sa katawan ni Hagen. Samantala, tinaga ng First Elder ang braso ni Hagen na may hawak na espada at bumagsak ito habang dumudugo ng matindi. Idineklara ng Demon Queen na nawala na ang mga braso ni Hagen, saka hinawakan ang kanyang ulo at sinabing dapat niya itong tanggalin upang hindi na ito makapagsalita pa kailanman. Sa isang bagsik na atake, pinugutan niya ito at sinabi, "Gumapang ka sa impyerno, tulad ng isang parasyutong ahas." Ang tanging hiling ni Hagen ay ang mamuhay ng isang payak na buhay, ngunit iyon ay isa lamang panaginip na kailanman ay hindi na niya makakamtan. Sa kabilang banda, isang natutulog na binatilyo ang nagising mula sa isang bangungot sa punong santuwaryo ng Heavenly Demon Divine Cult, tila ba siya ang pinugutan ng ulo ng Demon Queen. Samantala, sa parehong santuwaryo, isang lalaki ang yumuko sa harap ng ika-4 na batang Panginoon ng Divine Cult at sinabing naramdaman niyang mamamatay ito ngayong gabi, anuman ang mangyari.
Natuwa ang batang Panginoon sa narinig at sinabing lumalampas na sa kanyang inaasahan ang mga pangyayari. Flashback, noong si Hagen ay isang batang asasin pa, may kaibigan siyang kasamang pumatay ng maraming tao. Habang nagpapahinga sila, ipinakita ng kaibigan niya ang isang ukit ng ibon at sinabing aalis siya mula sa buhay na ito at mabubuhay ng malaya, tulad ng isang ibon. Pupunta raw siya sa malalayong kanayunan kung saan amoy ang luntiang kagubatan at hindi ang dugo. Nais ni Hagen na sumama, ngunit tumanggi ang kaibigan niya. Bigla na lang siyang bumula ng dugo sa bibig at namatay sa harap niya. Isang lalaki ang lumitaw at sinabing iyan ang magiging katapusan ng lahat ng nagtaksil sa Righteous Heavenly Alliance. Ang blood parasite sa kanilang katawan ang nagdadala ng hatol sa kanilang pagtataksil. Pagbalik sa kasalukuyan. Ang batang nagising mula sa bangungot ay ngayon ay nagtataka kung nasaan nga ba siya sa mundong ito. At ang silid ay mukhang kagarbo. Naalala niya na pinugutan siya ng ulo ng Demon Queen, ngunit sa susunod na sandali ay nasa isang kakaibang lugar na siya. Samantala, isang dalagang katulong ang pumasok sa silid at ipinakilala ang sarili bilang Onwer. Biglang bumangon at itinapat ang isang stick sa kanyang leeg. Tinanong niya ito kung sino siya at kung galing ba siya sa Steel Blood Fortress, habang sinasabi nitong siya raw ay si Angkwan, ang kanyang tagapaglingkod, at tinanong kung bakit siya ganoon umasta. Itinanong niya kung sino ang nagdala sa kanya roon. At ibinunyag ni Angkwan na doon talaga siya nakatira at walang malay sa nakaraang 6 na buwan matapos tamaan ng chi blockage, at 2 gabi pa lamang mula nang siya ay magising. Labis siyang nabigla sa narinig, sapagkat pakiramdam niya ay kagagaling lang niya sa kamatayan sa kamay ng Demon Queen. Pinakiusapan niya si Angkwan na huwag magbiro at sabihin ang totoo. Sumagot ito na totoo ang kanyang sinasabi at may dala itong simpleng pagkain para sa kanya. Bigla niyang nakita ang sarili sa salamin at nanlumo nang makita ang mahina niyang katawan. Naisip niya na baka siya ay muling isinilang sa katawang ito, o baka naman ito ang tunay niyang nakaraan, ang buhay niya bilang pinakamahusay na asasin sa buong mundo. Bumukas ang pinto at nagtaka siya kung paanong may ganitong klaseng lugar sa Europa. Maya-maya'y may 2 lalaking dumating at nagulat nang makita siya. Yumuko sila sa kanya bilang paggalang at binati siya sa kanyang paggising bilang ikatlong batang Panginoon. Labis siyang nagulat nang malaman niyang ito ay isang banal na kulto, ang Heavenly Demon Divine Cult. Siya raw ang unang maharlikang tagapagbantay. Pagkatapos nito, nagtungo siya upang kausapin ang Demon Lord at ipinaalam dito na ang ikatlong batang Panginoon ay nagising na. Gayunman, nawala na raw ang lahat ng lakas niya sa martial arts dahil sa labis na paggamit, kaya tinanong kung ano ang nais ng Demon Lord na gawin sa kanya ngayon. Ngunit ipinagbawal ng Demon Lord na magbigay pa ng mga ulat hanggang sa closing ceremony pagkalipas ng 3 buwan. Muling yumuko ang maharlikang tagapagbantay at same time na hiniling na sana'y magtagumpay ang Demon Lord sa dakilang layunin. Isiniwalat na ang Heavenly Demon Divine Cult ay ang pinakamatanda at pinakamasamang demonic power sa kasaysayan, nilikha libo-libong taon na ang nakalilipas ng isang monk master. Pagdating sa lakas sa martial arts, sila ang pinakamakapangyarihan, at ang kanilang simpleng pag-iral ay nagdadala ng kaguluhan at pangamba sa buong mundo ng martial arts. Kahit mas marami ang kasapi ng Federation of the Righteous Heavenly Alliance at ng Steel Blood Fortress, ang pangalang Heavenly Demon ay kinatatakutan pa rin, higit pa sa digmaan at pandemya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maunawaan kung paano siya napunta roon, o kung ito nga ba ay kanyang ikalawang buhay. Ngunit hindi rin siya masaya na nagising siya sa isang demonic cult. Kaya't nagpasya siyang manatiling kalmado, alamin ang kasalukuyang sitwasyon, at magplano para sa hinaharap. Noong gabi bago iyon, isang batang lalaki ang palihim na nanunood mula sa bubungan ng kulto at narinig ang pag-uusap ng 2 lalaki tungkol sa paggising ng ikatlong batang Panginoon. Ibinunyag ng mga ito na kilala siya bilang isang monstrous demon na sumisipsip ng buhay ng maraming tao. Nagtaka ang batang lalaki kung paanong nabuhay ang noon noong una.
Kinabukasan, lumabas si Hajin mula sa kanyang silid at napag-isipang kailangan niya ng masusing plano upang makatakas mula roon. Siya rin pala ang batang palihim na gumagala sa paligid ng kulto, ngunit dahil sa mahinang kalagayan ng kanyang katawan ay wala siyang magawa. Ang katawan niya ngayon ay parang sa isang 8 taong gulang, kaya ang unang hakbang ay ang pagpapalakas ng sarili. Sinuri niya ang kanyang katawan at nalaman niyang ang kanyang extraordinary 8 merit ians ay magulo at barado. Sinimulan niyang alisin ang trim at ang bulok na enerhiya sa kanyang dungeon. Umiinit na ang temperatura sa silid at nagiging mahalumigmig ang hangin. Kaya't gagamitin niya ang boundless technique upang paalisan ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa kanyang nakaraang buhay, pinag-isa niya ang iba't ibang martial techniques mula sa siyam na sekta at pinino ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng boundless technique, isang kasanayang naging lifeline niya dahil wala siyang natural na stats. Ngayon, sa tulong ng teknikong ito, makakamit niya ang kahit kaunting lakas. Napansin niyang walang ibang dumadalaw sa kanya kundi mga doktor. Sinabi ng mga ito na mabilis ang kanyang pag-recover at pinayuhan siyang mag-ingat sa sarili. Isang katulong ang magdadala ng pagkain sa kanya, na nanginginig sa takot.